Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang magkaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos, at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita, at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Muli nating ituloy ang kwento kahapon. Ituloy natin ngayon. Naalala niyo pa yung bida kahapon na kwento? Si Elias. Si Elias. Ngayong araw na ito, isang madramang tagpo ang nangyari sa magguro na Elias at Eliseo. Sino ang guro? Si Elias. Sino ang estudyante? Si Eliseo. Matapos ang maraming nagawa ni Elias para sa Diyos, nang dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos, nang dahil sa kanyang pagiging tapat sa Diyos, nang dahil sa kanyang pagiging lingkod ng Diyos, marami siyang nagawa para sa Diyos. At sa wakas, dumating na ang araw ng kanyang paglisan. Kaya naman, kasama si Eliseo
sila ay naglakad patungo sa Jordan, kung saan sila pinapupunta ng Panginoon. Tignan mo talaga, no? Si Elias hanggang sa huli ng kanyang buhay, sinunod pa din niya ang Diyos. Hanggang sa huli. Samantalang yung iba sa atin, kung kailan huli, doon na lang susunod sa Diyos, 'di ba? No? Kung kailan may sakit na, doon gusto magsimba, no? Baliktad ang tao no? Kung kailan matanda na, doon na lang maglilingkod. Kasi Father, wala na kaming ginagawa maglilingkod na kami. Nung malakas, hindi nagsisimba. Nung walang sakit, hindi naglilingkod. Si Elias, hanggang sa huli ng kanyang buhay, sumunod sa Panginoon. At bago nila natawid ang ilog sa Jordan, hinubad ni Elias ang kanyang balabal at hinampas sa ilog. Nahati ang ilog at sila ay nakatawid. Walang kaalam-alam si Eliseo na ang pagtawid na ginawa nila ay nangangahulugang paglipat o pagtawid mula sa dati niyang buhay patungo sa bagong buhay na nag-iintay sa kanya. Pagtawid. Dahil sa ilang sandali, mababago ang buhay ni Eliseo. Pagkatawid, kinausap ni Elias si Eliseo. Ang sabi niya, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. Sumagot si Eliseo. Sabi niya, ipinapakiusap kong ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan. Dahil lilisan na si Eliseo at kukunin na ng Diyos, ipinamana niya ang kanyang kapangyarihan kay Eliseo. Ipinamana. Ang mana, alam natin, hindi hinihingi. Tama? Meron ba sa inyo humihingi ng mana? Wala. Bukod sa wala naman tayong mamanahin, di ba? Hindi talaga hinihingi ang mana. Hindi hinihingi. Ito'y iniiwan at kusang ibinibigay sa taong karapat-dapat. Di ba ganon? Kapag ikaw ay magulang, meron kang mga may iwan. Iisipin mo, kanino mo ipapamana. At ipapamana mo yon sa anak mong karapat-dapat. Yung marunong mag-alaga. Yung pagyayamanin ang iniwan mo. Iiwan mo ba yun sa anak mong tamad? Bahala na kayo. Pero di ba, ganon ang mana. Hindi hinihingi, iniiwan sa taong karapat-dapat. At madalas, ang mana ay nagdudulot ng bagong buhay sa makakatanggap. Sa sitwasyon ni Eliseo, siya ay sinabihang humiling. Magaling. Magaling itong si Eliseo dahil ang hiningi niya ay ang bagay na kailanman hindi mauubos, hindi mawawala, at makakapagbago ng kanyang buhay. At ito ang kapangyarihan ni Elias na mula sa Diyos. Kung may isang bagay kang gustong mamana, ano ito? Hello? Ba't di kayo makasagot? Wala talagang mamanahin. O sige, ito na lang. Kung meron kang isang bagay na ipapamana, ano din ito? O yan. Wala. Utang. Papamana mo utang. O papamana mo sama na lang ng loob. Ganon, no? Yung aalis ka na lang sa mundo, wala ka man lang iniwan. Madalas, ang paalala ng ating mga magulang, ang edukasyon, ang tanging mapapamana sa atin. Nasabi ba yun ng magulang nyo?
Yung edukasyon. O nasabi nyo ba yon sa mga anak nyo? No? Yung edukasyon, ang tanging mapapamana. Dahil ito yung bagay na kailanman hindi mauubos at hindi mawawala. Pero higit sa lahat, makakapagpabago ng buhay. Ano ang iiwan mo? Magandang tignan niyon. Magandang pagnilayan yon. Ano ang ating iiwan? Samantala sa ating ebanghelyo, kakaibang pamana ang iniiwan ni Jesus sa kanyang mga alagad. At ito ay ang kanyang pangaral. Sabi nga po ninyo, pangaral. 3, ang pangaral na ibinibigay ni Jesus sa kanyang mga alagad tungkol sa pananampalataya. 3, sabi niya, ito ay tungkol sa pagbibigay. Pagbibigay ng limos, pananalangin, at pag-aayuno. Lahat ito, itong 3 ito, gawain pang pananampalataya. At tinuturo ito ni Jesus na gawin ng lihim. Dahil sabi ni Jesus, ang amang nakakakita ng lihim ang siyang gaganti sa kanila. Yun ang magandang pamana. No? Yung pamana na kailanman hindi nauubos, hindi mawawala, at makakapagpabago ng buhay. Ano yon? Pananampalataya. Pananampalataya. Kasi kapag ginawa mo ang mga bagay na ito ng lihim, ang amang nakakakita ng lihim ang siyang gaganti sa iyo. Kaya pala, no, magandang ituro ito sa bata, sa inyong mga anak, na kapag merong pananampalataya, ang Diyos ang bahala sa kanila sa buhay. Hindi ba? Kaya lang naman mahirap umalis sa buhay na ito kasi walang kasiguraduhan ang iyong may iwan. Di ba? Para ikaw ay makasiguro, turuan mo ang iyong anak sa pananampalataya. Dahil kapag ang anak, ang tao ay may pananampalataya, lahat kakayanin niya sa buhay. Kakayanin sa buhay. Magandang pagnilayan. Habang tayo'y nabubuhay, ano ang aking iiwan? Sigurado ako, tayo ay aalis sa buhay na walang dala. Sigurado ako, no? Walang dala. Pero sa ating buhay o sa ating buong buhay, ano ang iyong maiiwan? Hari nawa, ito ay makapagdudulot ng bagong buhay. At yung may iwan mo, hindi mo iniiwan kung kailan ka aalis. Pinaghahandaan mo to habang buhay. Hindi pwedeng nung bukas ka na mamamatay, ngayon ka magtuturo ng pananampalataya. No? Bukas ka mamamatay, pero ngayon ka nangangaral. Hindi. Iiwan mo yan at ginagawa mo yan habang buhay. Para kapag dumating ang katapusan, meron kang siguradong may iwan. Mga kapatid, kung meron isang magandang iiwan tayo sa buhay, ito ay ang pananampalataya. Hindi lahat may pribilehiyong magkaroon ng edukasyon, pero lahat pwedeng manampalataya. Pananampalataya ang mahalagang pamana ni Jesus dahil kapag ang tao ay may pananampalataya, wala siyang hindi kakayanin sa buhay. Amen? Amen.